sobrang daming aksidente ngayon dito sa Calgary. Sobrang lamig. Negative 23 pero feels like negative 35. Ayan. Nakikinig ako ng balita. Ayan. Habang nagbobomba ako ng gulong. Ngayon, polar vortex ngayon dito sa Alberta. Sobrang lamig. Sobrang daming aksidente. Sana nakapag-prepare kayo mga nandito sa Canada, sa Calgary. Ayan. Sobrang daming banggaan. Dahan-dahan lang. Lalo na yung mga kotse yung dala. Di bali nang abutin kayo ng 1 oras. Basta safe kayo makauwi. Pero mag-ingat din kasi minsan may mga tao na walang pakialam, mabilis pa rin. Ayan. Tapos yun nga, daming homeless kasi. Tapos ayaw nila tumira sa mga shelter. Ngayon punong-puno yung mga shelter. Yun ang balita. Minus 36. Degrees for the overnight low. We'll have scattered flurries ongoing, mounting to 1 centimeters of snow. Tumatanda na yata ako, lagi ako nakikinig ng balita. That continues to propel our downtrend as we have a high tomorrow of minus 26 and a low of minus 34. Minus 34. Not much better, minus 31. Oh. It is currently minus 22 in downtown Calgary with a wind chill of minus 34 and we have some light snow. Minus 34 yung hangin. It's trade deadline day. Sana nakapag-ready kayo, yung mga sasakyan nyo nakakondisyon. Ay nako. Kanina nagpagas na ako, sobrang mahal. $1.29 na. Ganun yata talaga. Tapos nakita ko habang tumatakbo, bumababa yung pressure nung gulong ko. So pumunta ako ng Shell para magpahangin. Ibig sabihin maglagay ng pressure sa tire. Kaso kinain lang yung $2 ko. Bad trip nga eh. Nagmamadali pa naman ako dahil ang lamig, sobrang lamig eh. Tapos ayun nga, naisip ko may compressor nga pala kami maliit para doon sa kotse to eh. Kinuha ko na lang, chinaga ko na lang kahit medyo matagal para lang mapunan yung pressure ng gulong ko. Kasi madalas sumisingaw yan pag malamig eh. Yung mga naka-rim na malalaki. O kahit hindi malaki eh, basta naka-rim. Kaya iba nagpapalit ng mga metal na rim. Ayun. Sana lagi kayong naka-prepare yung mga damit nyo. Lalo na yung mga nagko-commute. Magdoble-doble na kayo. Bundle up nga. Sobrang delikado ngayon. Baka magkasakit pa. Mahirap na buhay. Kaya yun, na-share ko lang at sobrang ngayon, sobrang polar vortex kasi. Kaya ganyan. Ngayon na dumating yung winter dito sa Calgary. Yan. Sana nakapag-prepare na tayo pare-pareho. Mag-iingat. Hello guys. Yan. Lapit na namin tanggalin itong mga Christmas decor namin sa weekend siguro. Yan. Dapat mag-grocery kami bukas or Saturday. Pero dahil lang dito sa Germany walang pasok, inaya ako sa mag-grocery kami. Pero dyan na lang sa Chalo. Hindi na kami pupunta sa usual namin pinag-groceryhan. Sabi ko dyan na lang. Sobrang lamig, nakakatamad ang temperature ngayon is minus 28. Pero feels like negative 40. Buti nga dito si Jermaine, sabi ko pakipagpaga na lang yung kotse para ma-start na. Kasi kung doon kami sa regular namin pinag-groceryhan, abutin kami ng Siyam-Siyam, tapos lipat-lipat Superstore, Seafood City, tapos sa meat shop. Sabi ko tama na muna dyan, may ilang karne pa naman. Sabi ko magsuot tayo naka-gloves din. Yikes. Palang nangangagat na yung lamig. Kaya nag-sweatshirt ako, magdodoble ko ng jacket. Yun na nga, kung doon kasi kami sa maraming sa usual na grocery, abutin kami ng ilang oras, kakalipat-lipat.
So at least dito, medyo mahal kasi dyan sa Chalo yung iba. May mga mura din naman sila. Pero yung ibang usual na kinukuha ko, medyo mas mahal ng konti. Pero okay na yun. Kesa baba, lakad, pag nag-grocery sa usual namin pinupuntahan. Makakaawa nga si Habi kasi nga nagpipintura siya. Tapos pag break time, lalabas. Kaya lagi siya may bawang extra damit. Sabi ko magpalit. Kasi baka mamaya pawis yung damit niya tapos lalakad papunta sa break room nila. Magkakasakit. Kaya sabi ko iwas. Kanina siya, 3 layer. 4. T-shirt niya. Tapos meron siyang sweatshirt. Meron siyang hoodie. Plus meron siya nung pang winter jacket. Sabi ko tama yan kasi ang hirap na. Lalo sa umagang-umaga kasi di ba maalis siya 5:30. So medyo kalamigan talaga ng ganong oras. Tapos kanina lakas pa ng hangin. Kaya sabi ko yan, tama lang yung ganyan. Yung boots nga niya kailangan na rin mapalitan kasi medyo manipis na. Hindi kasi pang totally winter yung ginagamit. Sabi ko hanap ka na ng mas makapal. Although next week, medyo mas hindi na sobrang lamig. Parang mag-minus 12, minus 15 lang. Pero still, hindi natin alam. Lalo sa kanya. Si Jonas nga rin ako. Lahat sila binibili na ako. Magsuot kayo ng makapal hanggat maaari. Mahirap na. Eh ako soon pabalik na rin sa trabaho. Sana by that time hindi ganyan ka-worse ang weather. Kinakatakot ko lumabas. Kasi last time lumabas kami may pick up lang si Habi. Tapos sumama ako sa kanya. Pag sakay lang ng sasakyan, na ako. Yung ramdam ko na yung lamig doon sa may tahi. Iba yung parang may kumikirot. Kaya nung pagdating namin doon, sabi niya, samahan kita, tas naman ako siya sa mismong pinikapan namin. May kailangan akong bilhin sa Chalo na itlog. Sabi niya, ako na lang bababa. Kasi iba, ramdam mo parang may tumutusok doon sa mismong tahi. Ayun ako. Kaya parang nakakatakot lumabas. Kaya lang no choice kasi wala nang masyadong maluto. Ilan na lang yung, may karne pa naman, kaya lang walang isda na. Naluto ko na yung last na isda kanina. Ayan, start ko yung sasakyan. Nakapagpag na si Bunso. Nakapagpagpag na. Lamig na. Daming yellow. Ba't tinignan mo shoes? Huh? Pagpag mo muna rin, basang-basa. Ba't di mo ilabas yung boots? Hindi na ba kasa yung boots mo? Yung Timberland, nasa na yun? Yung Timberland. Gamitin mo yun kasi pagka gaya bukas pasok ka na sa school. Mas malamig daw bukas. Yan, dito na kami sa Chalo. Wala kaming 25 cents. 25 cents pala ang para sa cart. Kaya tag-isa na lang kami ng basket. Kulang-kulang din talaga yung mga gulay nila. No choice. Ha? Prutas. Masyado. May peras pa sa bahay. Pero kung ako kahit 2 siguro. Yan na. Tapos na kami ni Jermaine. Hindi na ako naka-vlog sa loob kasi ang hirap mag-vlog ng ng walang cart. Saan ba tayo pumarada? Kabila. Saan ba tayo? Dito, naliligaw ako. Ano ba yan? Wow, lamig. Uy. So, yan. Yan naman yung mga napamili namin. Good na yan for a week. Minake sure ko na kailangan under 200 and below yung mapapamili ko. Kasi ang budget namin for 2 weeks is 400. So, ngayon, yan na lang ang mabibili ng 200. Dati marami. Pero ngayon, yan na lang. So, yan. Although, buti na alam, may ibang gulay pa ako. Yan, bumili ko itong naan bread. Gusto ko mag-butter chicken. Tapos, egg. Multigrain na tinapay. Ito, garlic bread na baguette. Para sa pasta. Partner ng pasta. Tapos, oyster sauce. Toyo.
Tapos yung oat na para sa coffee. Tapos gatas nung dalawang magkuya. Tapos bumili ko ng fries. Gagawa ko ng fish and chips. Tapos banana. Pangturon. Bumili ko 2 peras. Tapos ilang perasong bawang lang. Usually kasi yung peeled na yung binibili ko. Pero okay na rin yan. Tapos kamatis. Ganyan ako bumili pa ilang peraso lang para hindi nasasayang. Tapos labanos. 1 carrots. Kasi meron pa akong isa dyan. So, wala sila ng talong na usual na Chinese eggplant. Ito lang ang available nila, tsaka maliliit. So, ito na lang kinuha ko. Cilantro. Pag nakagawa ako ng French baguette, magbaban mi ako. Pag hindi naman, pwede siyang gamitin sa butter chicken. Tapos pesto, mushroom, tahong. Kasi sa weekend mag-seafood boil. Pero tahong lang at saka hipon. Kasi bihira ang crab dito na maganda eh. Tapos sibuyas, green na apple, mozzarella. Tapos patatas, ampalaya, green onion, ayan, saging. Yung meat naman na nabili ko is chicken wings, haddock na fillet. Tapos, bangus na debone. So, i-marinate ko na lang. Pangdaing na bangus. Ito, ground chicken. Tapos, chicken thigh na boneless at saka skinless. Tapos, isang buong chicken para mai-roast. Kung tutusin talaga, every mo 11.28, lulutuin mo pa i-roast mo. Pero yung sa Costco, ngayon ko lang naisip. Kasi sabi ko magluluto na lang ako ng roast chicken. Sa Costco kasi $8 ba or $8 something yung isang whole roast chicken. Pero masarap yung chicken ng Costco na roasted na. Kaya lang naisip ko naman kung pupunta kami ng Costco, baka hindi lang yun ang magastos. Umabot kami ng higit pa doon. So might as well sabi ko mag-roast na lang ako para iwas punta ng Costco. Kasi yan si Jeremy bumili ng Shin Ramen. May nakita raw siya sa YouTube. YouTube ba o TikTok? TikTok. May gagiyahin siya. So, yan yung napamili namin. Almost $200. Yan. Kakunti na lang talaga, Halos wala na. Pero tatagal na to ng week. May sobra pa yan. Yan. Ito pala yung chicken. Nilagay ko na siya sa water na may salt. Tsaka ko siya tinubog yung manok. Tapos bababad ko na yung manok sa brine ng overnight. Hanggang bukas na yan. Tapos bukas drain. Papat dry mo muna at saka mo siya i-season. So bukas pakita ko sa inyo paano ko siya i-roast. Pero for now, hanggang bukas na yan dun. Kailangan para mas kumagat yung lasa at saka juicy siya pag niluto. Ayan na siya. Patong-patong asot. Sobrang lamig eh. Lamig. Lamig na kamay yung dali na. Saka hindi mo parang minute. Kaya nga sa grocery kanina wala eh. Paglabas, mabilisan, pasok sa sasakyan eh. Wala ka bang dumadaan na bus dito? Well, hindi na dyan. Dyan ba daan? Di ba umiikot na? Parang umiikot na eh. Parang wala na akong nakikita mga iba na yung babaan nila eh. Wala na yun. Sinara na nila yun eh. Alin, dyan? Tinanggal na yung bus doon. Bus stop. Wala na. Pati sa harap nitong townhouse. Ayan o. Pangatlong jacket. Tapos nakasuot pa ng sweatshirt. Tapos may t-shirt pa. Long sleeve din. So, sobrang lamig. Feels like negative 40. Lalo ka na umaga. Feels like 45, di ba? Layo ka. Nilalakad na pag parking. Yung palakad niya is nakapagpalit ka na pala na. Gininaw na ako ngayon eh. Tsaka posting ako. Sobrang lamig. Sobrang lamig. Lamig? Kaya nga dyan na lang kami bumili ako sa Chalo. Ayoko na mag-grocery muna doon sa malayo. Katamad eh. Pagbaba mo, giginawin ka talaga kaagad eh. Mahirap magkasakit ngayon. Ako nga, medyo sumama yung pakaramdam ko eh. Yun ang problema yung lamig eh, no? Sobrang lamig. Kahit naka-vitamins ka pagka ganyan. Naabot. Yan, hindi nabasa ng pawis. Hindi, bago to eh. Sinuot ko agad eh.
Kain ka muna. Yan, ang dinner namin tonight. Gumawa lang ako ng salad roll. Usually shrimp ang ginagamit ko, pero ngayon chicken. Pag weekend lang pwede mag-shrimp o kaya pork beef. Yan. Kasi ito yung sausawan niya. Ano yung nasa loob nito? Lettuce, cucumber, yung vermicelli, onion, tapos yung chicken. Tapos yung sausawan naman, peanut butter, hoisin sauce, at saka sriracha. Tapos, konting hot water para mag-dilute lang. Kaya lang, yung peanut butter ko hindi na-dilute lahat. Pero okay pa rin naman ang lasa. Nagluluto ka niya? Si Nina nagluluto. Ulo yung mga bata. Asan? Naririnig niya si Sky. Si Sky yun kanina. Si Sky yun, kanina. Ano? Wala, nakikibalita lang. Nakikibalita. Sobrang lamig dito Negative 35. Negative 28 pero feels like 40. Feels like 40 pala. Kanina 35 lang ang tanghal. 35. Ano 35? Negative 35. Yung lamig. Oo. Kaya medyo Ayan, sinisipon ako sinisipon at medyo nagising lang mag-ubo-ubo. Sobrang lamig. Lugar natin, hindi 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 malamig. dito sa lugar namin kapo. Hindi malamig. Mainit. Oo. Maligam-gam. Maligamgam. Maligamgam ba? Ano yung tubig? Ginawa mo tubig Ano luto ninyo? Kailan kahapon lang, nandito yung mga dyan. Sino? Mga nandiyan sa tabi-tabi namin. Sa tabi-tabi niya. Ano yun? Nuno? Okay lang. Ako, hindi kayo. Sini niya. Oo, mami, tayo pupunta. Sabi niya, puntahan namin kayo. Bakit? Gusto ko namin makipag-anuhan sa inyo, ay wala kami, aalis nga kami maya-maya. Pero hindi ako aalis. Sino ba yun? Nanliligaw ata sa yun Ganyan talaga yan Yung pag kunyari may naghahanap. Wala, umalis, tulog. Laging ganun ang sagot Kahit ako may ginagawa lang ako saglit, bigla may tatawag, magbabasketball tayo. Wala siya, umalis. O tutulog siguro, natutulog. Talagang ganon. Talagang ganun. Naalala mo, Naalala nyo, Pasayo Ay, nako. Ito naman sino ito? Si Ninya. Si Ninya. Sino pa? Ninya. Batang-bata pa rin bata pa. Bata pa. Dalaga pa, Dalaga pa. Etong katabi ko, kilala mo ba to? Oo. Sino? Etong katabi ko, kilala mo yan? Sino? Si Kapitana. Kapitana. Siya si Mayora. Pinag-aano ko. Natatawa sa'yo. Natatawa ba? Pareho kayo maigsi yung buhok nyo Oo nga Ito. Awa ng Diyos, buhay pa. Boy. Awa ng Diyos, malakas. Si Kapitana at si Mayora, magkausap. Kapitana. Siya si Mayora, ako si Kapitana. Kapitana. Si Ninya, Si Konsihala. Kapitana ko. Gusto mo man ang kulay na katulad nung kay Ninya, kulay pink ang buhok. Hindi, orange daw, orange. Yung buhok mo, papakulayan natin katulad nung kay Ninya, pink. Oo. Oo daw. Baka baka mag-alis. Sino? Sino mag... Boyfriend ko. Naku po, Ako? may boyfriend. Sino boyfriend mo? Boyfriend. Sino boyfriend mo, me? Kala mo tunay no?
Baka may nanliligaw na sa'yo dyan. Ako, sila nga mangliligaw. Ako manliligaw, hindi sila. Ay, baliktad. Baliktad pala. Baliktad ah. Bana. Kasi may pambambo ko eh. Pambambo, bakit? Tatakutin mo. Sumama ka sa akin. Kung hindi, babambuhin kita. Ganon. Pinwersa. Pambomba talaga ako. Nako, hindi pwedeng wala. Naku matatakot sa'yo yung liligawan mo. Tangaan sa akin sila. Ako, nakikipag-ano na nga ako sa kanila. Bakbakan eh. Salbahay. Ano yan niya? Nakabakal sa kanila eh. Sabi ko, sino malilito? Si nanay, ba't talaga ngayon ganyan kayo? Sabi sa akin, hanggang ngayon, paano ka? Wala, ito pa rin. Mas masarap yun sa amin. Sabi ko, Alin? naalala namin kung sino. Ang sino. O, kayo, wala. Nandiyan lang kayo. O, katulad nito, kain ng kain. Ano kinakain? Kain ka lang ng kain. Napansin pa eh. No? Ano kinakain mo? Ano? Pansit. Yan eh. Oo. Nawak na pagod. Naantok eh. Pumipikit ka na eh. Pumipikit ka na eh. Ayun o. Yun oh. Wow, beautiful eyes. Beautiful eyes yan. Paalam ka na din. Antok na talaga oh. Sige, tulog ka muna ma. Love you. Love you. Love you. Tulog ka na. Love you daw. Sino ang nagsabi? Ako. Ayoko na. Ayoko na. Biglang tinanggihan eh. Salbahay ka talaga. Love you. Bye-bye. Ano daw? Tulog ka muna. Pahinga ka muna. Kumakaunan. Kumakaon. Unan ka. Kumakaon. Hindi. Mamaya. Mamaya tulog ka na. Antok talaga. Antok na, oh. Para makatulog. Sige na. Bye-bye na. Sleep ka muna. Sige po, sir. Sige. Salamat. Ingat kayo dyan. Opo. Okay. Salamat. Ako. Sino ba yan? Sir Victor. Victor po. Ay, hindi yan. Ay, di yan. Ako to. Iba yan eh, oh. Iba na. Junior mo yan. Kala mo, di gaganti ah. Sige na. Love you. Tulog ka muna. Idlik ka muna. Love you. Bye-bye. Okay, thank you. Love you. Love you. Same to you. Same to you. Sige. Ingat kayo dyan. Bye-bye. Yan, katatapos na namin mag-chat kay Mami. Inantok na. Nantok na siya eh. Napapapikit kausap namin eh. Kaya mo na. Hindi, anong oras ba? Mga 10? Maaga pa lang dun. Mga 10 na no? Mga 10:30. Sanay kasi siya na gigising siya na maaga. Magkakape yun. Sa mga gantong oras, hanggang pananghalian na nakakatulog. Minsan hapon din natutulog. Mabuti nga eh para Nakakabawi siya. Nakakabawi. Kasi minsan late na rin matulog sa gabi. Yeah. Ayan. Masaya kaming nakausap namin si Mami at si Ninya. Ninya. Kaya nasa gitla si Ninya eh. Ano yata sila eh? Magko-Korea sila. Magko-Korea sila kaya nagmamadali. Mamaya atang flight na nila. Kasi ano nga sila? Kasama yung atin nila Jet, di ba? Dito, grabe na. Sobrang lamig. Ba yung lamig? Parang last week. Okay pa yung temperatures. Biglang palo ng 20 plus. Buti na lang, wala akong pasok. Buti na lang talaga. Kami, Kasi kung hindi. ganito, tapos kailangan talaga balot ko tong ulo ko kapag lalabas ng sobrang lamig. Kasi nakadoble ako, nag-grocery kami. Balutin natin, gusto mo? Kaya mga mami. Salbahay. Ayan, tuloy, inuubot sinisipon. Nag-inom na nga siya nasa labat, mamaya pa inumin ko ulit bago matulog. Sa labat na may gin. Tanggal hat yun, ano? Ay, Ayan, kaya doble ingat. Inom ng vitamins, suot ng makapal, lalo yung mga tiga rito. Grabe yung lamig, saglit lang lumabas ka.
Di mo tatagal si Jonas, naglalakad kanina eh. Kasi sa bus stop siya eh. Nanginginig na eh. Ginawa na ginawa. Pagdating, ganun siya ng kamay niya. Ang mahirap doon yung mula doon sa work, papunta ng bus stop na sasakyan niya. Yun ang matagal. 15 minutes 15 minutes walk daw. Sabi ko, pero dapat buti na lang ganun mabait siya. yung Pilipino niyang katrabaho. sinasakay siya. Sinasakay siya hanggang doon sa bus stop. Kasi 15 minutes, just imagine ganyan kalamig ah. Yeah. Feels like negative 40. Bukas daw, mas lalamig pa, tsaka weekend. Kaya, mahirap na magkasakit. Sobrang hirap. Kaya ang sabi sa kanya, kung pwede mo siya pumasok ng weekend eh, huwag siyang pumasok. Sa akin nakasalala yung ano ngayon eh. Kaso pag nawala siya, mawala ng production. Kaya lang, kapag nagkasakit ka naman, Ako na nag-iisang pintor ngayon doon. yun ang mahirap pag kulang sa tao eh, no? Wala eh, hindi... Pag hindi nagkasakit, rin sa wala amin. talaga. Ayun ang mahirap sa amin ngayon eh. Tsaka ang dami rin talaga nagko-close down ng mga shop ngayon. Wala. Dahil yung ano namin, yung may cleaning service sa amin, mag-asawang Pilipino. So, nakakwento ako. Sabi niya, mahirap ngayon. Sabi niya, ilang customer namin nung shutdown ng shop eh. Yun ang mahirap. Kaya nawalan daw sila ng mga nililinisan. Nagsara daw. Expected yan. Dahil nga nag-announce sila ng baka nga magka-recession, di ba? Session. Sobrang taas na ng bilihin talaga. Wala. Kaya kailangan stay sa budget. Sinabi ko nga, kwento ko nga na grocery kami. Less than 200 na pamili. Kasi kung budget natin for 2 weeks is 400. Ngayon, 200 na lang. Hindi, 1 week, 200. Yung sabihin, kala kailangan ko, doon lang. Hindi siya lalampas. Nung nasa tayo, mas malaki. Nung nasa apartment, maabot tayo ng 1,000 isang buwan. Bakit nagkaganon? Di ba, todo kain tayo nun. Todo luto, todo. Parang araw-araw, lalo pag day off, may merienda, may ano. Ngayon, hindi na masyado. Ngayon, iwas na. Kasi nga bawal Mabuti na rin siya. daw kasi yung minsan nakakaramdam ka ng gutom. Kasi yung yung kunyari kain ka ng kain. Sana yung chan mo kasi Hindi, naman. tsaka yung katawan mo, imbis na i-heal yung ganito or i-regenerate yung ganito, na pupunta yung energy sa digestion. Kaya nga maganda yung intermittent fasting. Kaya lang sa work mo kasi medyo mahihirapan ka pagka ganun. Pero mainam yun. Kaya ngayon hanggat maaari, dahil nga sa mahal ng bilhin, magstay lang sa ganun. Tipid-tipid. Kailangan talaga. Importante ngayon, lalo ngayong pasok ng taon, kailangan simulan ng tama. Yun lang naman, kami maaga kami matutulog ngayon. Iba yung timpla eh. Ako eh. Naka-idlet naman siya kanina, kaya lang as in saglit lang. Pero ang lalim ng tulog niya, nakaupo siya eh. Nanonood kami. Kailangan mag-regenerate. Wala, kaya nga pausapan mo kung pwedeng wag na kayong pumasok ng Saturday. Kesa naman pasok ang pili tapos pagdating ng Monday hindi ka makapasok kasi nilalagnat ka. Di mas lalong matagal. Problema na rin yun pag ganun talaga eh. Yan talaga. Yung mga bata, yun sila Jonas. Bukas pasok sa Jormin, mas malamig. Sabi ko, magsuot ka ng makapal. Minsan yung malit na yun, makulit eh. Kung ano-ano lang sinusuot nun eh. Minsan manipis. Tapos minsan walang gloves. Makaporma lang. Makaporma. Kahit binigyan ako. Kaya nakarang bumili ng ng milk tea. Lamig-lamig eh. Nung umalis tayo, naglakad eh. Kaya medyo malayo-layo rito yun. Tapos walang gloves. Tawag sa kuya niya, Kuya, tulungan mo ako. Dali siya. Ay, dako. Hindi na maramdaman yung daliri eh. Mga bata nga naman. Maisipan kasi. Ay, nako. Paano guys, salamat ulit. Ingat kayo lagi, lalo ngayon. Ingat. Mga tiga dito sa Canada at saka sa US din, malamig. Tsaka yun nga, yung mga dapat nakahanda tayo sa mga ganyang sitwasyon, mga taglamig. Pati sasakyan. Sasakyan, hanggat maaari, dapat lagi kayong puno yung gas nyo. Just in case check nyo yung hangin. ma-stuck kayo, meron kayong gas para hindi nyo kailangan patayin. So, kung kayo ng mga blanket, extra blanket sa sasakyan. Importante yun. So, yun. Guys, ingat kayo. Bye-bye!